Hello, hello, collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Itong mensaheng ito ay isang timeless reading, kaya kung kailan mo to maklik or makita, ito yung right moment for you na marinig ang mensaheng ito. So sit down and relax. Your spirit guides and angel guides are wanting you to hear this message, okay? So while I shuffle your cards today, make a wish. Pumikit ka na ngayon and i-wish mo na yung bagay na yan sa isip mo so that it will be granted and be given para sa'yo. Okay? So let's begin. Inhale and exhale. You have the High Priestess, the Ace of Wands, beautiful. And then, meron ka ring the Four of Swords. Beautiful, beautiful, beautiful. At the bottom of your deck, meron ka pong the Nine of Swords. Ramdam ng yung spirit guides today, collective, yung sobrang pag-aalala mo sa yung mga problema. Meron kang problema about money, about your life, about your career path. Litong-lito ka kung dapat ko bang ituloy yung isang bagay, dapat ko bang idiretso yung aking pangarap, o uurong na lang ba ako para ligtas, para hindi ako mag-fail, para hindi ako masaktan? Some of you, naghahanap ng solusyon sa isang problemang pampera, hindi mo alam kung saan ka dudukot, hindi mo alam kung sinong tutulong sa'yo. And sometimes, nag-overthink ka din sa iyong mga pangarap, iniisip mo kung kasugal-sugal ba ito, or nababaliw na ba ako para ilakad pa siya, or ako ba'y nag-iisip lang ng mga negative things at talagang hindi siya mangyayari. Ngayon, ramdam ng yung spirit guides yung sobrang stress, agam-agam, pag-iisip kung malalagpasan ko ba ang aking problema. And your spirit guides are here telling you, yes. With a spread na lumabas para sa atin, ito'y garantiya ng pagtatapos ng isang mahigpit or mabigat na problema. Itackle natin to as we go along, okay? Unahin natin si High Priestess. Sinasabi dito ang current energy mo, collective, ay talagang marami kang questions. Hindi mo alam kung ano ba yung hatid sa'yo ng tadhana. You keep on finding the solutions. Hinahanap mo din kung ano ba yung saysay ng problemang ito. Bakit ako pinapahirapan? Bakit ko sinapit to? Babait naman ako, masipag naman ako, mapagmahal naman ako, pero bakit ako nauwi dito? No? You're asking God, the universe, kung ano ba yung pwede kong gawin at ano yung solusyon sa mga problema ko. Your spirit guides are telling you to trust your instincts. Okay? Meron kang pakiramdam, meron kang gustong simulan or gustong gawin na medyo kinakatakot mo. Iniisip mo kung tama ba siyang pakinggan, kung tama ba siyang sundin, no? Pero malakas yung tawag. I don't know why. You feel it in your heart. While we're talking, alam kong alam mo kung ano tong solusyon na naiisip mo. Kaya lamang hindi ka pa ganun kadesidido. Ano? So your spirit guides are telling you, relax. Panahon din daw to para magbakasyon ka panandalian. Maaaring kahit sa kwarto lang kung hindi mo talaga kayang umalis, or kung wala kang pera panggastos para makaalis, para makapagpahinga, kahit sa bahay, kahit sa kwarto, you really need a lot of time alone, a lot of time with nature, or in your garden, kahit ganyan kasimple lang, para mapahinga ang iyong isip, ang iyong katawan, ang iyong kaluluwa, para mag-align silang tatlo. At makita mo kung ano talaga yung intuitive downloads na kailangan mong gawin ngayon. Kaya ka lang hindi makapag-isip ng tamang paraan, it's because masyado kang problemado. Many of you ay kulang sa tulog, kulang sa pahinga. Imbes na makakain, hindi ka makakain dahil puro problema, hindi ka makatulog, kakaisip. Kaya pagod na pagod na pagod na ang isip mo, kaya hindi mo mahanap yung tamang paraan. Sabi dito, bitaw muna. And let's go somewhere, o kahit let's refigure our schedule para tayo magkaroon ng kahit papaano pahinga and relaxation. Unahin mo ang sarili mo para lumiwanag ang isip at makita ang tamang solusyon. Partneran natin to ng life cards. The High Priestess is being clarified by empathy. I am open to seeing both sides of a situation.
Sabi dito, kaya nahihirapan kang timbangin or tignan yung sitwasyon mo at parang wala kang mahanap na solusyon or sagot, it's because nakatutok ka lang sa isang bagay or kaya isang aspeto lang ang nakikita mo or isang aspeto lang ang naiintindihan mo. Sabi dito, tignan mo iba't ibang anggulo, both sides of the problem. Maaaring madali lang pala yung solusyon, pinahirapan mo lang ang sarili mo sa isang anggulo. Halimbawa, you have a problem with your partner, with your lover. Ito lang yung punto ko, ito lang yung nakikita kong mali niya, pero hindi mo nakikita yung ibang anggulo ng problema na kayang-kaya palang lusutan or solusyonan. Minsan, kailangan lang din daw pag-usapan, kailangan lang din daw makinig, maupo, magmuni-muni, timbangin ang bawat aspeto para makita mo na, ay, may solusyon na ako. Ay, gets ko na. Para ma-solve ito, ito ang dapat kong gawin. Kailangan lang talaga natin maghinay-hinay, huwag magmamadali, and just keep your cool this time. Pinapayuhan ka na ito yung paraan para ma-solve mo at makita mo yung tamang solusyon is to really, really be calm. At marunong ka dapat makiramdam, umunawa, para mahanap nyo pareho yung solusyon sa bawat problema. Ganon din pagdating sa pamilya, sa trabaho, sa career path or project, kailangan may pakiramdam, kailangan marunong makiunawa, makibagay, para makita mo kung saan ka lulugar at kung paano mo itatawid yung paraan mo, makalagpas ka lamang sa problemang ito. Okay? In the area of your center, your what's coming in, meron kang Ace of Wands. This time around, makakaisip ka na ng isang exciting plan para makawala sa problemang ito. Okay? Kung dati, isip ka ng isip, di ba? Sobrang problemado ka, biglang boom! May darating na isang opportunity, may darating na isang light bulb moment sa'yo na parang, aha, alam ko na gagawin ko. Medyo malaki tong plano na ito, medyo tawag dito, intimidating at first. Iisipin mo na naman kung kaya ko ba, magagawa ko ba, can I make this through? Mapapanindigan ko ba tong bagay na ito? Sabi ng yung spirit guides, be confident in your plans. Hindi naman daw papasok sa isip mo yan kung walang dahilan or kung walang saysay, di ba? Sabi dito, out with the old, in with the new. Ibig sabihin, yung mga lumang proseso mo, hindi na yan gagana ngayon. Kaya ka nga nalagapak sa gantong problema, di ba? Kasi yung ginagawa mo dati ay talaga namang nagdulot ng problema sa'yo. Sabi dito, panahon na to come up on a brand new solution, on a brand new taktika, and brand new na paraan. And this light bulb moment will give you a brand new life. Okay? Sabi nga, new ways will only give you new outcome. Old ways will not push you forward. Okay? So anong sabi dito? Some of you are really leaving something behind. Maaring lilipat ka ng ibang bahay, lilipat ka ng ibang lugar o ibang trabaho, or meron kang susubukan ng isang proyekto or isang endeavor. Nakita ko dito na medyo excited ka. Yes, may kaba, pero lamang yung excitement. Sabi mo, ay yes, parang promising ito, parang pwede ko siyang simulan, parang pwede ko siyang gawin. So nabuhay yung pag-asa. Nabuhay from dismaya, lungkot, feeling ng hopelessness. Ngayon parang nabuhay ka, nagkaroon ka ng sigla, para kang tuyot na halaman na binuhusan ng tubig at talagang namukadkad ulit, di ba? So now you are alive and hopeful for something new. Kung naman tong bagong bagay na gagawin mo, collective, be ready, be excited, kasi ito na yung portal mo for something new in your life. New chapter begins now. Okay? Clarify natin to by the healer cards para sa buhay mo today. Napakaganda. Alam mo, isa lang sinasabi dito ng yung cards, huwag mawawala ng pag-asa, huwag papasaklob, huwag mong papatalo sa iyong mga takot dahil may pag-asa ka pa. May bagong darating, maaaring new job yan, new life, new house, new sideline na maaaring sumagot lahat sa mga alalahanin mo. Okay? Congrats po. Ace of Wands. It is okay. It is always okay to ask for guidance when the way is unclear. Sabi dito, wag mo rin daw kalimutan this time around
collective, to ask for guidance and advice pagdating sa mga bagay na sisimulan mo. Meron kang new idea, meron kang new plan, meron kang gustong gawin na bago, na medyo talagang nakakailang, nakakatakot. Pero ito yung panahon talaga na mag-risk ka. No? Talagang susugal ka, lalaban ka para magkaroon ng growth and pagbabago ang life. Your spirit guides are telling you to really ask for divine help. Magdasal, magpray, huwag kalimutang humingi ng basbas mula sa ating Panginoon tungkol sa mga bagay na gagawin mo. Especially sa tuwing ikaw ay nalilito. Maraming tanong, maraming duda, maraming agam-agam. Sabi dito, it is always okay to ask for guidance when the way is unclear. Yung parents mo, yung mga anak mo, yung co-worker mo, yung tito mo, yung kakilala mo na talaga namang matalino, magaling, maaasahan, hindi mali or hindi kabawasan sa'yo na humingi ng tulong sa kanila. Na parang, uy friend, ito yung plano ko. Sa tingin mo, anong dapat kong gawin? Uy nay, ito yung plano ko. Sa tingin mo, ano yung dapat ko idagdag? Other people's idea, pati rin yung kanilang suggestion, ay makakatulong sa'yo para makabuo ka ng tamang-tamang plano tungkol sa iyong gagawin ngayon. Okay? Sabi dito, no man is an island. You can really ask them for help, for guidance, and also makadagdag din sa iyong mga gagawin. Okay? Sabi dito, buksan ng tenga, buksan ng mata, buksan ng pakiramdam para sa intuitive downloads and payo na makakatulong sa'yo this time. Narinig ko na itong mga payong to from a friend, from family member, from your partner, or mga anak, ang unti-unting lulusaw doon sa problema mo. Na parang, ay, buti sinabi mo yan kasi akala ko malaking problema, hindi pala. Sabi mo okay lang. So, pinagdaanan halimbawa niya, na-experience na niya. So, ikaw naman parang, okay, now I know what I need to do. Now I know na madali lang pala, kaya ko pala. So, with the help of other people, lumiliit ng lumiliit yung problema, gumagaan siya, at mas bumibili sa solusyon patungo sa katiwasayan ng problemang ito. Okay? In the area of your fortune, meron kang the Three of Swords. Si Three of Swords, sinasabi dito collective na panahon na para isurrender mo kay God yung mga takot mo. You've been worrying a lot. Minsan, pinapwersa mo din yung mga bagay-bagay. Halimbawa, iniisip mo, makakapasa kaya ako doon? Dapat makapasa na ako by Tuesday. Dapat makalarga na ako by next week para makuha ko na agad yung bayad. Para makabayad na ako dito. Ma-okay na yung pamilya ko. Pinaplano mong sobra. And wala kang man lang na allowances for mistakes or for adjustment, 'di ba? Sabi dito, wag mo nang kontrolin yung problema. Kaya ka lalong nai-stress ng ganyan, it's because pilit mong kinokontrol na dapat ganito maganap the way I envision it. And God wants you to tell you na, huy, relax ka lang. Let me take care of your problem. Let me take away all of your worries. Let me fix things for you. So dito, mas pataasin mo collective yung tiwala mo sa Kanya. Binibigyan Kanya ng bagong chance, bagong opportunity, new life, new beginning. Ang kailangan mo lang, manalig, and trust your intuition, and trust your destiny. Okay? Ngayon, sabi ko nga sa inyo, marami kang pagkakataon para magpahinga, sobrang pagod ka na, yung health mo baka naapektuhan na, no? So, take a lot of rest and go for long walks, be with the company of your family, of your loved ones, para maramdaman mo naman yung saya at saka katiwasayan ng buhay. Hindi yung bira ka ng bira lagi, kaya lalo kang nauupos. Kaya sabi dito, surrender everything to God. Huwag ka mag-alala, your prayers are being answered this time. Meron ka talagang dinasal na ngayon ay matutupad na for you. Okay? Dahil to sa iyong mataimtim na pagdarasal at pagkitiwala, ibibigay na rin para sa iyo. Kaya kailangan dito, collective, kalimutan mo na itong mga negative thinking mo. Okay ka, safe ka, you are being protected, everything will be fine, you're under God's protection. Okay? So listen to your prayer and have hope that it will be given to you this time. Bigyan kita ng timeline card. Napakaswerte mo this time, collective.
mapapanatag ka na talaga dahil sa pagdating ng bagong oportunidad, nasagot sa lahat ng mga tanong mo, mawawala na lahat ng problema. Parang, okay, God, gets ko na po. May tiwala po ko sa inyo, ipapahinga ko na tong bagay na ito, I'm okay now. Parang ganyan, okay? The Four of Swords being clarified by July. Number 21. Kung importante po sa inyo ang 21 or 2 and 1, this is a confirmation this reading is for you. Pero kung hindi naman po, merong lucky number para sa iyo ang 21 at saka 2 and 1. Congrats po. This July, ang tabayanan mo, ang magandang balita at katuparan ng prayer na ito. Ang timeline nito, now until July, you will see the progress. You will see na unti-unting nasosolve ang problema at tumitibay ka. You are now trusting what you feel and you're now trusting kung ano yung bigay sa'yo ni God. This plan will nurture. Tutubo ito, mapapangatawanan mo, magiging confident ka in taking action of this, and you will see it grow, and July will bring you a milestone para sa'yo. Okay? So ngayon, mag-relax ka lang, everything will be fine, and July will be a very, very, very memorable time for you. Panahon na to para mapanatag dahil darating na rin siya, and you are so, so lucky this time. Okay? Partneran natin to ng fortune cards. Unang-una, you have Seahorse, Family Matters. Yes, especially kung nakakita ka ng Seahorse, this reading is for you. Family Matters, sabi dito, magkaroon ka ng maraming time with family. And nakita ko talaga kanina na merong mga taong susuporta sa iyo, maaaring family members, kaibigan, kamag-anak na magtutulay sa iyo sa katuparan ng bagong opportunity na ito. Okay? You also have Bat. Take care, enemies are working against you. Sabi dito, kailangan talaga tayo maingat. Kapitan mo ang iyong instinct, okay? Pag ramdam mong may something sa taong ito, pag alam mong may something sa taong ito, pakinggan ang pakiramdam na yon, lumayo ka na. Kapag medyo hindi ka sure sa taong yan, sa mga sinasabi niya, make sure na ikaw yung tipo ng taong maingat at umiiwas, okay? Napakagandang paalala sa iyo yan ng iyong spirit guides. Another message, you have Tower, solid foundation, success with effort. Yes, ito yung solid tower mo. Ito yung pundasyon para talaga magkaroon ka ng tagumpay this time. Sabi dito, itanim mo na ngayon yung solid foundation ng ginagawa mo so that everything will go smoothly para sa'yo. Para pagdating mo ng July, everything now is settled. Everything now is okay. Payapa na ang buhay. Wala na yung bagabag ng mga problemang yan. Okay? You also have Bouquet, compliments from an admirer. Meron daw mga tao sa buhay mo ang mataas ang tingin sa'yo, maaring special someone yan, or really general people in your life that really see kung gaano kalaki or kalayo na yung napagdaanan mo at napagtagumpayan mo. From problema to katiwasayan, from pagkadusa to ginhawa, napakaganda ng transition, napakaganda ng pag-angat ng buhay mo. Okay, collective? I'm very, very happy for you for this reading. Huwag kang mag-alala. All of your worries are now ending. May bagong pagkakataon na lalapit para sa'yo na kailangan mo i-grab, no? Kailangan matalino ka this time para kunin yung diskarte para maipanalo yan. And then believe in yourself na kaya mo to. Okay? So, iiwanan kita ngayon ng money ritual and success ritual. So close your eyes right now and feel the frequency of this sound para matupad na talaga ang prayer mo at yung pinunta mo dito sa ating reading. Okay? Close your eyes. Begin now. Okay, collective, congratulations. Your prayer and the manifestation is coming today. Para sa iyo ang reading na to. Good luck and congrats. I-accept mo to, i-claim mo to. This will be for you. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.